Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Please, call me Carla. 21 years old. At in a relationship po ako ngayon with a man that is 26 years old. Isa po siyang project manager at dalawa po ang kanyang trabaho. Isa pong work from home and one on-site. Pangga, we've been living together for 5 months now. Pinatira niya ako sa apartment niya. Kasi nga, pinalayas naman ako ng mga kamag-anak ko nung nalaman nila na meron na akong boyfriend. At first, okay naman. Masaya. Walang problema. Pero habang tumatagal, mas lumalabas ang tunay na kulay ng boyfriend ko. Doon nagsimula magbago yung tingin ko sa kanya, DJ Lindsay. Ang hilig niyang gawin is i-point out ang insecurities ko. Lalo na yung pagiging hikahos ko sa buhay. Pangga kasi senior high lang ang natapos ko. Kasi maaga po akong nagtrabaho para matulungan po ang mga kamag-anak ko. Samantalang siya, degree holder siya. At kumikita ng 6 figures monthly. Grabe, no? Ang sarap ng buhay ng boyfriend ko. Pasalamat naman ako kasi na-share niya sa akin yun. Wala naman din akong masasabi. He is a good provider, DJ Lindsay. Pero meron siyang ugali na mang-down ng ibang tao. Lalo na yung mga kaibigan at workmates ko. Streamer kasi ako, DJ Lindsay. Pero ayaw niya nang sumasama ako sa mga kaibigan ko kasi miserable daw ang buhay nila. Baka daw mahawa ang buhay namin. Noong una, akala ko concern lang siya sa akin. Pero napatunayan ko na meron talaga siyang ugali na ganon. Nang mamaliit ng tao. Sa setup namin sa bahay, DJ Lindsay, siya halos lahat ang gumagastos. Tapos, paminsan-minsan, ako sa groceries. Pero one time, nung bumili kami ng mga kailangan namin, napuno lahat yung cart na kinuha namin. Mga bagay na hindi naman talaga namin kailangan, pero binili pa rin namin. Imagine, yung bill na binayaran ko umabot ng 10,000 pesos. Halos buong sahod ko na. Wala tuloy akong naipadala sa pamilya ko. Nag-offer naman siyang tumulong para magbayad pero tumanggi ako. Kasi napag-usapan na namin before na ako ang magbabayad ng groceries. Doon ko na-realize na parang hindi niya naiintindihan kung gaano kabigat yun para sa akin.
Then one day, habang wala siya, naglilinis ako ng apartment. Bagay na lagi ko namang ginagawa. Nakakita ako ng isang notebook. At may sulat doon galing sa isang babae. Meron pang nakalagay na date. June 2, 2025. Kami na nun. Nung makita ko yon, kinutuban na ako. Kaya naman chinek ko lahat ng gamit niya. Pati yung extra phone niya, chinek ko. Doon ko nakita lahat. Block numbers, call history, messages. May kafubu pala itong boyfriend ko. They were even doing chats na napakamahalay. Sobrang sakit. Kasi hindi ko alam na kaya niyang gawin sa akin yon, DJ Lindsay. Ironically, religious pa siya. Yung profile niya punong-puno ng Bible verses. Kaya naman nung kinausap ko siya, hindi pa siya nag-sorry agad sa akin. Ang excuse niya is ligawan stage pa lamang daw kami noon. Kahit alam kong kami na talaga. Ang labas pa is ako pa yung may kasalanan. Magkasama kami every Saturday. Tapos ibang girl naman ng Monday hanggang Friday. Hindi pa doon natapos yon, DJ Lindsay. Kasi kinabukasan, pumunta siya sa Tagaytay to meet a client. Pero pag-check ko ng IG, kasama pala niya yung 3 babae. Yung isa, may baby pa. Nasa IG story siya ni client, kuno. Meron pang messages na tinutokso siya kung nililigawan niya ba yung isa. At mukhang interested naman siya. Nung muli ko siyang kinumpronta tungkol dito, siya pa yung nagalit sa akin. Ang sabi niya, trabaho lamang daw yun. Lalo akong na-down. Kasi DJ Lindsay, mga professional sila eh. Engineer, may architect. I felt so small. I felt helpless. After a few weeks, may nakita akong deleted na messages. This time, isa namang doktora. Inaaya niyang lumabas doon sa Manila. Hindi lang natuloy dahil ang dami daw schedule ng babae. Ang sakit kasi nung araw na yun, kami yung magkasama. Akala ko special. Pero iba pala yung nasa isip niya. After everything, nagbago ako, DJ Lindsay. Lagi kasi akong may duda sa kanya. Tumigil na rin ako sa pagko-contribute sa bahay. At inasa ko sa kanya lahat financially. Pinapabili ko sa kanya lahat ng gusto ko. Kailangan ko man o hindi. Tapos ngayon, mas binibigyan ko ng pansin yung sarili ko. Kahit may ipon ako, ang sinasabi ko sa kanya, wala akong pera. Nakikita ko naman na parang nagsisisi na siya ngayon. Pero ang totoo, ang nasa isip ko lang ay makapag-ipon. At kapag naabot ko yung ipon ko, yung target ko na amount,
aalis na ako. Tama ba yung gagawin ko, DJ Lindsay? Tulungan niyo po ako. Gabi-gabi, walang tinig na naririnig.